Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko, Char. So ngayon, Thanksgiving is tomorrow. So today, we're gonna make creamy and super sarap na pumpkin cheesecake para sa ating holiday dessert. So anyway, ito yung mga ating kailangan. Una is, ipiprepare muna natin itong ating graham crackers. So ang gagawin natin dito is, bubuksan natin. Pwede po kayong gumamit yung naka-ready ng ang tawag doon? Basta yung may naka-ready ng graham crust. So ang gagawin natin is, dudurugin natin itong ating graham crackers. So, gagamit tayo dito ng, meron tayo ditong food processor, pero pwede po kayong gumamit ng ziplock tapos durugin nyo siya. Ganon. So, dahil meron tayo ditong ito na lang yung gagamitin ko, okay? Mga 11 pieces yung gagamitin natin ng graham cracker. Kasi kailangan natin dito ng 1.5 cups na crumbs. Okay? So, ito ay 2, 4, 6, 8, 9. So, ito ay siyam. Lagyan natin dyan. Oops. 9. So, kulang pa yan. Dagdagan pa natin. So, wait lang. Durugin muna natin to. Tapos, mamaya dagdagan natin. Kasi medyo puno na siya. Ayan. So, diba? So, crazy lang pa. So, dagdagan pa natin ng mga 9 piraso. Okay. Tignan natin kung nadurog na. Ayan. Durog na siya mga kabeshi. Tikman muna natin to. Kailangan natin siya syempre i-measure kung sakto yung ating, dapat sakto yung ating crumbs. Para marami to. So, ilalagay natin dito sa ating maliit na bowl. Tapos, kailangan pa ulit natin ng 1/2. Okay, sumobra nga siya. Tabi natin to. Yan. Okay na yan. Masasarapan ako dito. So, next, kailangan po natin ng cinnamon. Kailangan natin ng 1/2 teaspoon of cinnamon. Ayan. And kailangan po natin ng sugar. 1 tablespoon of sugar. Ayan. And then, i-mix natin. So, next is, mag-a-add po tayo dito ng melted, unsalted butter. Ayan. And then, we're gonna mix it. I-mix lang natin siya mga kabeshi hanggang sa mag-moisten yung ating crumbs. Smells so good. Alright, okay na to. So, ito yung, ayan, ganyan yung kanyang texture. Looks moistened na siya. Hindi na siya yung tuyo. O, diba? So, ngayon naman, itatransfer natin ito sa ating springform pan. Ayan. I-pa-flatten natin to. So, ito na mga kabeshawak. Okay na po yung ating, graham crumbs. So, next na gagawin natin is, i-bake natin ito sa ating preheated oven na 350 Fahrenheit at least 8 minutes. Okay? So, ngayon naman mga kabeshi is gagawa tayo ng pumpkin filling. So, kailangan natin ng cream cheese. 3 boxes of cream cheese yung kailangan natin. Tapos, dapat naka-room temperature siya. Ayan. Ayan. Ganyan lang po magbukas ng cream cheese. Kasi yung iba, kinakat nila. Ganon din ako nung una, kinakat ko siya nung hindi ko pa alam kung saan yung bukasan. Pero ganun lang kadali magbukas pala ng cream cheese. So, Philadelphia po yung ating cream cheese. Pero kahit anong brand, pwede naman siya. May araw naman yan na nakalagay kung paano siya buksan. Wala lang, share ko lang kasi nung una, hindi ko alam kung saan yung bukasan. Tapos may nakikita akong nagbubukas ng mga cream cheese is hindi din nila alam, kinakat din nila. So, share ko lang kung paano buksan. Yun lang. Para naman malaman nyo. Tapos, lalagyan natin ng asukal. Ayan. Ang ilalagay natin asukal dapat dito is brown sugar. Pero, hinaluan ko na lang siya ng white sugar kasi kulang po yung ating brown sugar. O, ayan. May brown sugar dyan sa ilalim. Oops. Ayan. Okay. So, okay na po yung ating crust. So, ang gagawin naman natin is i-adjust natin yung ating oven ng 320. Okay, ayan. Ayan, palamigin lang muna natin yan dyan. So, okay, ibibit na po natin itong ating cream cheese. So, strip down lang natin ito mga kabeshiwak. Ibit lang natin siya until smooth and fluffy. So, strip lang natin ulit to make sure na makombine sila evenly.
so okay na yan. So, itabi mo muna natin to. So, okay mga kabeshwa, kailangan ulit natin ng another bowl. So, ilalagay natin yung ating 100 pure na pumpkin. Ito ay 15 ounces. Oops, ha? OMG, ang bango niya. Tikman natin. Lasang-lasa. Kailangan po natin ng 4 na itlog. Dapat yung itlog natin is naka-room temperature. Ooh. And we also need sour cream. 1/4 lang. So, kailangan din po natin ng all-purpose flour, mga kabeshwa. Ayan. Kailangan din po natin ng pure vanilla extract. So, naglagay din pala ako dito ng cinnamon, mga kabeshwa, kasi wala tayong pumpkin spice. Kung mayroon kayong pumpkin spice, go, lagyan nyo. Siyempre, kailangan din po natin ng asin. I-whisk natin ito until smooth and combined. Look at that, mga kabeshwa. Super nice yung kanyang color. And super bango niya. OMG. I'm so excited. Skip natin siya. Okay, so ngayon naman, ilalagay na natin tong ating pumpkin mixture dito sa ating cream cheese mixture. There you go. Wow. This is so amazing. Ngayon naman, i-whisk natin ito. Ito na lang yung gagamitin natin. So, dapat well incorporated silang lahat. I-whisk natin ito until well combined. Ayan. Script natin. Right. Whisk natin ulit. Okay. Okay na yan. Okay, so ngayon naman, itatransfer na natin to sa ating crust. Ayan. Oops! Look at that. Ooh. So amazing. Strip natin para ma-make sure na makuha natin ang lahat ng mixture. So, itatap natin ito ng several times para ma-release yung bubbles niya. At syempre mga kabeshwag, i-bake natin to at 325 degrees Fahrenheit for about 50 to 60 minutes. And then maglalagay tayo ng mainit na tubig dito sa kabilang pan kasi makakatulong ito sa ating cheesecake para hindi siya mag-crack. So once na okay na yung ating cheesecake, ay turn the oven off. Tapos ibukas natin ng konti yung door ng ating oven. At harangan natin ito ng wooden spoon o kahit anong pwedeng pangharang dyan. At hayaan lang natin itong lumamig for about 30 minutes. And once it's out of the oven, run a knife around the edge to help reduce tension and prevent cracks. At once na malamig na ito, cover with a plastic wrap at ilagay natin sa ref for at least 4 na oras or you can do it overnight. Alright mga kabeshwak, the moment of truth. Ito na yung ating pumpkin cheesecake na pinagpahingan natin overnight and look how beautiful it is. So, i-slice muna natin to. Ang ganda niya talaga mga kabeshwak, super firm and chilled. Perfect for Thanksgiving talaga. And ito na yung exciting part mga kabeshwak. So, let's add some whipped cream on top. Syempre, kailangan ma-extra flair for the holiday. So, I'm just adding a nice swirl around the edges. Why not? Thanksgiving naman, di ba? Look at that mga kabeshwak. It looks so good. At excited na akong iserve to mga kabeshwak. Look at my cheesecake. So beautiful. I swear, hindi ko ma-explain pero in love ako sa itsura ng cheesecake. Parang gusto ko na siyang pakasalan. Charot! And now, ito na yung pinaka-the best part. The caramel drizzle. Look at that mga kabeshi. Ayan na. So, ito na yung ating pumpkin cheesecake. Titikman na natin mga kabesyo kung masarap nga ba. Okay? Oh, look at that. Oh, yung kanyang loob is airy. Cheers! Happy Thanksgiving! Oh my goodness, super sarap mga kabeshwak. Isa pa.
Nako, try nyo ito mga kabeshi. Tiyak na hindi kayo magsisisi. Ang sarap. Perfect! Kinilig na naman ako sa aking pumpkin cheesecake. Okay mga kabeshiwak, tapos na ang ating pumpkin cheesecake journey and super nagustuhan ng aking asawa itong ating pumpkin cheesecake. Tapos nagustuhan din ng aking mother-in-law. So hanggang dito na lamang mga kabeshiwak. Thanks for watching. See you in my next one. Bye!